Will you take the risk or lose the chance? Hi guys, I'm Philly and I have no jowa since birth. Hi, I'm Michelle and I'm still finding my one. Hello, I'm Jael, and I'm still waiting for him. Hi, I'm Dorina, and I don't fall for friends. Hi, I am Casey. For me, love is a losing game. And welcome to Hacienda Podcast! Dahil nasa Hacienda kayo ni Kaylee! Okay, so I have a question for all of us para onting bahapyaw lang sa topic natin. So when you watch movies or read books, in your opinion, what's the best trope for two characters? I think, sa amin ni Michelle, it's, enemies to lovers. Wow. Hindi kasi, ang ganda kasi, isipin mo, enemies kayo dati. Yeah. And then, magiging lovers kayo. Like, yung development ng dalawa na relationship. So parang when you saw the worst, Yeah. Parang each hindi other. parang hindi mo alam na kayo pala yung magre-relate sa isa't isa. so like parang unexpected Yeah. plot twist. Yes. How about you, Jael? Slow burn. Yeah. Like, diba, imagine guys, pag kunwari nakilala mo siya, like, may steps kayong sinusundan na dalawa. Like, kunwari, may step 1, parehas kayong gumagawa ng paraan kung paano makilala yung isa't isa. Like, hindi kayo nagmamadali kung paano nyo kilala yung isa't isa. For me, it's academic rivals to lovers because as an academically inclined person, I find the rush in competing for like academic related things. Tapos parang kapag magiging kayo, masaya kasi parang magiging masipag kayo kasi nga academic related. So parang, ayun, guess nyo ba? Okay. How about you, Casey? For me, enemies to lovers. Same explanation din pero kasi, di ba, grabe yung plot twist. Kasi nga, magkaaway. Hindi mo alam sila pala mag-e-end. Pero kung isipin niyo yung academic rivals to lovers, parang enemies to lovers din. Yeah. So, parang ano lang siya. Parang Enemies lang anak ng enemies to lovers. Ikaw lang talaga na Pero how about friends to lovers. How about friends to lovers? What do you think of it? I mean, do you agree sa friends to lovers? Agree ka ba? Hindi sabi ako eh. Disagree ako. Disagree kami. Kasi, tignan mo, friends kayo. Paano yung dati yung relationship? What if nawala yun? And edi magkakaiwalay din kayo. O kasi kahit sabihin mo naman nag-break kayo in a healthy or in a good way, ano pa rin yung tension ng atmosphere? May pagka-awkward pa din. Kaya hindi mo may babalik yung dati na yung connections mo. For me, agree ako actually. Kasi, diba, like, ibang version siya ng getting to know each other, like, ng mga magyowang, yung mga taong gustong mapunta sa romantic relationship. Ito kasi yung dito, pag getting to know, like, yung parang hindi kayo nagmamadali, like, hindi nyo ang intention na magkaroon ng romantic relationship. So, yes, I'm agree, guys. So parang ano rin siya, unexpected din siya. Kasi una, friends to lovers lang kayo. So parang hindi niyo pa kilala masyado yung isa't isa in a romantic way. And then parang bigla na lang kayong may spark. Like, you don't expect anything from that getting to know. Like, you just want to be friends kasi kaya kayo nag-getting to know. Like, yung, di ka talaga nag-expect na, ay, magiging magjowa kami, magiging kami nito, siguro magiging kami in the future, like, magiging kakaroon kami ng magandang bond together as magjowa, ganun. So, like, ganda talaga. So, agree ako, guys. Ikaw. Agree. Kasi like, yung parang komportable kayo sa isa't isa and alam niyo na yung mga gusto and ayaw niyo ganun. Kasi nga, friends na kayo nun, di ba? So, kapag like, naging lovers na kayo, ganun, parang madali na lang. And, syempre yung parang knowing each other, parang process din yun, di ba? So, parang mapapa-short na lang siya kasi wala, Friends na kayo. Kilala niyo na talaga. Di ba kapag friends kayo, paano kapag nag-break up kayo? Ano mangyayari after no? Siyempre, ang hirap na Kasi magkaibigan ako, kayo. 50-50 kasi ako. Because in a relationship, you have to get to know each other first. And being friends first means that you deeply know each other. Hindi na kailangan ng mga awkward dates, getting to know dates. Because as a person na awkward or na introvert, nakakahiya makipag-date
na parang, alam mo yun, makikipag-date ka for the sake of dating. Pero kapag friends, nakakausap mo siya without having the expectation na magde-date kayo or mati-turn off siya. Bale, you can be yourself by being with your friend. And parang kapag nag-click kayo in a romantic way, edi parang maganda kasi kilala niyo na yung isa't isa. 50-50 kasi sayang yung relationship kapag things got very. Kasi malay mo rin pala, iba pala siya as a friend than as a lover. Parang magkaiba siya. As a friend, mabait siya, reliable siya, pero malay niyo as a lover, Iba na. complete opposite pala. Pero for me kasi, yun yung best way. Kung green flag kayo sa isa't isa, and there's not any problems, parang walang any problems. I mean, of course, normal lang naman sa relationship magkaroon ng problems. But if it's a healthy relationship and you came from being friends, I think that's the best trope ever in real life. Parang sa akin, nagiging 50-50 na din. Kasi, pag disagree, yung tulad sa atin kanina. Oo, Pero yun kasi, yung isa namang 50, parang lahat naman ng relationship, nag-start kasi sa friends bago naman magkatuluyan. So, yun yung reason ko kung bakit nagiging 50-50 din siya sa akin. Napapersuade mo ko sa totoo lang. Hindi, may question si Kaylee. Yung kaninang question mo, ano yung like, Hindi, like, kapag aftermath, anong gagawin nyo? Ano mangyari? Paano kayo Hindi ba parang it was good while it lasted naman? Parang ganun. Kasi, alam naman natin, meron naman natin, we all know that friends come and go. So, parang, kasi kapag hindi nyo tinake yung risk, para magkakaroon ka ng what if. Kasi mag-sustain na lang siya as friend mo. Parang ano lang din eh. Kasi if nagustuhan niyo yung isa't isa, gusto niyo yung isa't isa, pero hindi kayo nag-try, hindi ba magiging awkward din naman yun? Pero what if kapag, kunwari sila, Katniel, 11 years sila, kaka-break up lang nila. Ano mangyari sa kanila ngayon? like ano? Hindi ba mahirap yun? Hindi naman. Kasi, nasabi na nila na they ended up good naman, di ba? So, feel ko if ever man na may something na may project sila together, feel ko i-focus nila yung sarili nila doon. Pero, hindi naman dahil naging sila, magiging awkward yun. Depende Pero kasi, kasi. may impact pa din. Yeah. Depende talaga. Like, kunwari, nag-break kayo. Depende sa inyong dalawa kung gusto niyo magkaroon ng proper closure or like, nag-break lang kayo. Parang yung Katniel nga, di ba? Nag-break sila with respect. Kumbaga, sinabi ni Catherine, nag-start yung relationship nila with respect and nag-end with respect. So, depende talaga sa kanilang dalawa kung paano nila i-end yung relationship. Saka kung paano nila i-handle yung tension. Ito na, magkakasama sila. 50-50 na din siya. 50-50 na din ako. May kilala kasi ako na nag-start sila sa friends. And they're doing really well. And alam mo yun, kapag kasi based on the experiences of my friends, the tension girl, I love the tension. Kasi alam mo yung friends kayo, tapos parang may thrill na ano ba tayo, parang ganun. I mean, siguro din yun nakaka-enjoy sa iba. Pero like, that question. But the problem of being friends to lovers is mag-iiba ba yung dynamic ng relationship niyo? Kasi, di ba, you're close na. Close na kayo sa isa't isa. Saging lovers kayo. What if yung mga dates niyo parang same old lang? Hindi ba parang nakaka-boring yun? Or makikita niyo lang yung isa't isa as friends? Kasi kung nagde-date kayo, kasi palagi niyo na siyang ginagawa. Mga instances. Kasi yung meron akong kilala. Nakipag-break out siya kasi na-bored daw siya. Totoo, na-bored talaga siya doon. Tapos the next day, pinagsisihan niya. Umiyak siya. And then, Na nag-take sila ng risk. hindi, na nag-break up sila. Kasi meron din phase na akala mo, pag nandyan siya, boring. Pero kapag nawala siya, siya rin naman pala yung nagpapasaya ng buhay. Kasi nasabi ko nakasama mo siya eh. Kasi siya na nga best friend, ay, like friend mo or best friend, tapos naging jowa mo pa. Siyempre, hanap-hanapin mo talaga yung presence niya. So, I have a question for you.
Wait. Kasi naisip ko yung mga thoughts nyo eh. Parang, Naghalo-halo na. Naghalo-halo na, di mo na alam. Mixed signal si sis. ayun! Nag-phone na ba kayo sa mga kaibigan nyo? Shit! Sino una dyan, guys? I don't fall for friends, guys. Ay. But I'm okay with friends to lovers. Pero di lang ako nakafall sa mga friends. So, start mo na tayo kay Kaylee. Bakit ako? Did you ever fall in love with a friend? No. Never, hindi ko pa na-experience. Pero kasi, alam mo, weird kasi, diba? Baka kasi lahat ng mga kaibigan mo babae. Kung hindi, I mean, kung hindi ka... Kung hindi siya something, Kung straight parang- siya. hindi, like kunwari may kaibigan sa mga lalaki. Diba? What if you've had a guy friend? Oh, What if? What if? may Hindi ko chance. ma-imagine. Kasi mas, iba yung iba yung friend at saka yung lover. Kapag friend ka, parang close mo naman kang gagawin mo pa siya. Gagawin mo pa siya. What if masokista pala siya? Oo. Tapos ninanon mo siya. Parang, stop. Ayoko talaga. I don't like. But scary. Kaso kasi kilala mo na siya. Tapos kapag maging lovers na kayo, parang Alam mo madali na. na lang yung process. Kapag may chance, kapag green flag talaga siya, or something na nagustuhan ko siya, baka magustuhan ko talaga siya. Ikaw na. Tanungin niyo naman yung red flag enjoyer. Ay! Eh guys, wala talaga, di talaga ako red flag enjoyer. Ano talaga, di kasi kung meron ako, if talaga today, wala akong friend na magugustuhan. Kasi hindi naman ako masyadong maklose sa mga lalaki. If school related, pwede siya. Pero what if siya, feel ko baka kasi para sa akin kulang kasi ako sa attention sa tatay. So parang alam mo yung pag sa lalaki, parang princess treatment, kahit onti lang, ang bilis kong ma-attach. Pero if friend siya, tapos parang lagi na yan nag-occur, tapos nagustuhan ko siya, feel ko pwede naman, kaso nga lang, baka matakot akong i-take yung risk na maging kami. Kasi baka, yun nga, maraming what ifs, tapos overthink. Yun pa naman yung uso na, baka dumating yung panahon na hindi na kami ganyan, kaya ko bang i-handle yung tension na ibibigay ko, like atmosphere namin dalawa. Parang ganun. So, yun. Oh guys, super agree ako actually kasi na-experience ko. Did you ever fall in love Yes! Yes! Na-experience ko guys! Who's the lucky man? No! Parang alam ko yan. Uy, wag Parang yan. alala ko din yan. Parang alala ko yan. Hindi, like, na-experience ko talaga. So, hindi ko naman kinakaila kasi alam ng magulang ko actually. Uy. Came from my, like, friends siya ng, hindi, anak siya ng kaibigan ng magulang ko. So, like, syempre, nagkakilala kami, tapos nagkaroon ng, hindi ko alam kung paano, kasi naging kaklase ko siya, actually. So, pero, huwag na nang bagay. Ay, ikaw naman din mo. Hindi, so, maganda talaga kaya super agree ako kasi na-experience ko nga. Like, yung di man nag-iba yung treatment namin sa isa't isa. Like, nag-usap, nagkaroon man kami ng problem. Hindi namin naisip na, ay, hindi ko na to kakaibiganin kasi hindi na kami nag-uusap, ganun. Like, nagkaroon talaga kami ng mga tension na ganun. May time na bigla kami hindi nag-usap. Pero, nasa same circle of friends kami. So, like, pag nagkikita kami, kung paano namin i-treat yung isa't isa bilang friends, gano'n namin i-treat. Kasi pag like in private talaga, hindi talaga ako hindi ako nag-i-initiate. Alam niyo yan guys, hindi ako nag-i-initiate ng kahit ano. Like, siguro pag may tanong, so, siyang nag-i-initiate. May time na bigla siyang nagtanong, parang bakit nag-iba yung treatment ko sa kanya, parang ba't bumabalik yung treatment ko as a friend, but yung nagkaroon siya ng mga what ifs. Kasi nga, merong dumating na isang guy na hindi na friend niya. So, hindi ko alam na yung guy na yun is parang kilala ako. So, like, nagkaroon ng tension between them. Kaya ang tinanong ko sa kanya, like, kung totoong gusto mo ako or like may trust ka sa feelings ko, like,
hintayin mo akong mag-confirm na hindi na kita gusto, hindi, like, iba yung gusto ko, wala ka ng chance sa akin, ganun. So, binigyan ko lang siya ng assurance na kung ikaw talaga yung gusto ko, ikaw talaga. Kahit sino pa yung dumating kung may magkagusto man na iba, ikaw talaga. Like, that's it, guys. It's an experience. Ikaw naman, Dorina. Ako naman, hindi talaga ako nagpa-fall sa mga kaibigan. Hindi, kunyari kasi, if we are friends, then friends ka lang. Hanggang dun lang. Yun lang yun. Kasi ayoko, it's not a matter of nanghihinayang sa relationship. It's a matter of my preference talaga. Kasi I fall in love with people na walang paki sa akin. Siya pala yung si Joyer. Hindi kasi, alam niyo ba yung chase? Tapos yung thrill? Parang, ayun siya. Pero kasi, ang nangyayari lang sa mga nagiging crush ko, kinakaibigan ko na lang sila. Yun ang nangyayari. So, malay mo, may friends to lovers na maganap. Mas maganda yun. Kasi, lahat ng mga nakikilala ko na, oh, I find him or her cute, ganun. Halos lahat, hindi nila ako kilala. Kasi mas maganda yun for me. Kasi mas may chase, mas may thrill. You know, I love the thrill. Pero, ang ginagawa ko na lang, I mean, kasi, ang nakakainis lang kasi, kapag lumalandi ako, kapag nagpa-flirt ako, akala nila in a friendly way lang. Kaya, ang ending, nagiging kaibigan ko sila. Pero walang romantic. So, ayaw ko kasing umamin. So, ang ending lang, nagiging kaibigan ko yung mga crush ko. Pero kapag kaibigan na kita nung una pa lang, nang hindi ako na-fall sa'yo, never akong ma-fall sa'yo. Kasi, hanggang kaibigan lang eh. Parang andun na kasi yung mindset ko, kaibigan lang. Pero malay mo, may plot twist. Oh, yeah. Hindi natin alam kung ano yung Hindi naman, I'm not totally against friends to lovers. Because I feel like it's the healthiest way to start a relationship because you already got to know each other. Hindi na siya yung wala ka na sa awkward phase talaga. Kasi alam niyo kapag reto-reto, like kapag magsiset up ng date, that's so awkward. Kaya parang mas maganda na friends to lovers. How about you? Na-fall ka na ba sa kaibigan? Actually, yung first love ko, nag-umpisa kami sa friends. Yan na. Pero maganda pakinggan to. Nung grade 7 pa lang naman kami. Ang landi, no? Uy, hindi naman. Siyempre, transfer. Mga grade 4. Grade 1. Eh, ako kinder. Joke lang. Ano naman naniwala ko yun? Siyempre, nung mag-start na pumasok sa high school life, di ba? So, lahat nun kami mga alas transfer sa ACC. Tapos yun, may nabuo kaming circle of friends. Tapos nung nag-usap-usap kami, like, kung sino yung crush mo, I mean, kung may magiging crush ka sa room, sino yun? Actually, girl siya. Yan. Tapos yun, sinabi niya ako. Tapos yung parang ako, wala lang sa akin yung, okay, girl crush niya ako, gano'n. Tapos yung may time na nagka-chat kami, tapos parang 3 things lang sinabi ko rin na crush ko siya, gano'n. Pero hindi naman talaga. Tapos nung after nun, parang inasal-asal na kami, gano'n. Tapos yung na-fall ako, gano'n. Tapos ako nga yung parang sobra pa akong na-fall. Yung parang You fell she fell first, Oo, but you fell I harder. fell. Oh, I want that. I want that. Tapos, alam niyo ba, 2 years ako nag-move on sa kanya. Malakas impact. Sinabi na. Magkaklase din kasi kami. So, on and off din kami. Tapos, alam mo yung break ko. Tapos, araw-araw mo siya nakikita. Tapos, same circle of friends pa kayo. Tapos, di kayo nag-uusap. Ayun ang problema sa Yun yung tinutukoy ko din. Yung impact, yung tension, yung atmosphere. Wait guys, tawag ng kalikasan. Ano din siya? 50-50. Ako, kasi ngayon ko lang na-realize, I just realized now, the problem of being friends to lovers with the same circle. If same kayo ng group of friends, then you broke up, or nagkakamalabuan kayo, mahahati yung circle of friends. Yun nga. Kaya nga yung tension at saka yung atmosphere, yun yung problem din kung paano nyo i-handle yung book na yun. May dadagdag ka pa ba sa inyong Oo. first love? Yeah. So yun. Tapos, grade 8 and grade 9, di ba, ano na yun, like, module na yun, online class. Tapos, nung grade 10, naging friends, lovers na naman kami.
with the same person din ng grade 7. Kasi nakipag-friends na kami sa isa't isa, parang di na awkward. Kasi magkaklase na naman kami mag-ex kami Tapos yun, parang naging lovers na naman kami. Tapos hindi ulit nag-work. Tapos nag-move on na naman ako siya. Pero lately lang ako nakapag-move on. Hi! Kaya ko Graduate na ako sa'yo! eh. Graduate na ako sa'yo. Uy! Ako din, graduate na ako sa'yo. Makikita mo na naman book. sa kanya. Uy, guys, So, tulog ayun. na po talaga. Maybe kung friends to lovers kayo, better na lang na wala kayo sa same circle. Oo. Para Kasi, hindi yan. bro, same circle, tapos friends, tapos magiging lovers. It will break The friendship. the friendship. The circle. Kahit di kayo nag-break, kahit di nag-break yung dalawang couple, magbe-break yung circle ng friends. Kasi magkakaroon ng parang kung sino yung kakampihan nila. May time na magkakaganon. Talaga. So guys, I'm sorry. Sige, go lang! Okay, so let's move on to our next segment, which is the Q&A. So, nag-post ako sa Twitter ko, and kung meron silang questions about friends to lovers, or any advices, luckily, may nag-reply. Yes! Sino kaya ang lucky winner? Okay, so this is from, I can't remember the username kasi may something na was. Shoutout na lang sa'yo. Okay, so may question siya. Worth the risk ba? And paano mo masasabi kung nai-inlove ka ba talaga sa kanya as a person or dahil lang sa treatment niya sa'yo? Uy. Pwedeng party. Okay, worth the risk ba? And paano mo masasabi kung nai-inlove ka ba talaga sa kanya as a person or dahil lang sa treatment niya sa'yo? Parang naano ko na yan. Sa ngayon, like literal na today lang. Ay, hindi naman today. Like, mga this past weeks kasi, sa totoo lang para sa akin kasi, since nasabi ko na kanina kulang ako sa tapos pag na-princess treatment ako, syempre kinikilig ako. Tapos alam niyo yung pag may parang gusto mo lagi kang tinutulungan, pero ayoko din kasi nasanay akong independent ako. So, parang gusto ko na lang na ako gumawa lahat. Pero naninibago talaga ako kasi yung mga classmates natin ngayon, na yung mga lalaki, naninibago ako. Ang gentleman nila. Hindi ka tulad doon. Ang gentleman nila. Like seryoso talaga. Ang bait nila, ang gentleman nila. So, parang sabi ko, ganito pala yung feeling. So, baka, if nasanay ako, baka hanap-hanapin ko siya. Pero kasi kung na-fall ako, feel ko hindi siya yung hahanap-hanapin mo lang na pagkasama mo pag may kasama kang, kung sino man yung gusto mong ma-princess treatment ka. Parang nasa utak mo na siya, panaginip, lahat. Like, papasok siya sa utak mo, hindi yung actions niya, yung mismo siya. Yung parang gusto mo yung presence niya, nandyan lagi, kinikilig ka. Doon mo malalaman kung gusto mo na talaga siya at hindi yung the way na i-treat ka niya. First yun Oo, kasi hindi naman kami. Kasi I think interconnected naman yung nai-inlove siya dahil sa treatment. Oo. Kasi, syempre, sa treatment niya, mako-fall ka rin. Hindi naman siya magkaiba as parang... Kasi syempre, kung nai-inlove ka, kasama na rin yung sa treatment na ginagawa niya. Dahil isa yun sa mga reason kung ba't nai-inlove ka. So, syempre, kung nai-inlove ka and naku-question mo kung valid ba na ma-inlove ka kasi dahil sa treatment niya sa'yo, valid yun. Kasi, syempre, yung treatment ng isang tao nagre-reflect din sa personality. So, may isa pang question. Mas important ba ang friendship or yung risk na sabihin mo feelings mo? Feel ko parang both naman. Na important. So, ano yung mas important? Mas importante. Isa lang talaga. Yun nga, parang, di kasi, kung titignan mo, ang friendship kasi, valuable talaga yan. Like, matetreasure mo talaga siya. Pero yung pagsabi kasi ng feelings mo, important din kasi yan. Kasi, hinahunt ka niyan kung hindi mo sasabihin. Parang, so, both sila para sa akin. Both silang important. Akin
feelings. Kasi like, yung sinabi mo nga, di ba, ihahunt ka talaga nun. So, ang laging sinasabi sa atin, mas magandang na-express natin yung feelings natin. Kasi like, makukulong tayo dun eh. Paano pag yung gabi, ay, paano kung ganito, parehas pala kami nang nararamdaman? Paano pag gusto niya ako? Ano, sayang yung chance. Laging sayang yung chance. Diba? Like sabi nga, grab the chance. Like, grab the opportunity. So, chance mo na yun, sabihin mo na. Siguro, kung talagang pinapahalagaan mo parehas yung feelings mo and friendship, kailangan mo mamili. Kailangan mo talagang mamili. Kung mas importante sa'yo yung friendship, di ba piliin mo? Wala naman tututol sa'yo. Kung mahalaga naman sa'yo, feelings, edi yung feelings mo, walang, like sinasabi nga, di ba? Walang tututol, pero yung ihahunt ka. Kaya, you need to choose. Guys, you need to choose the better. Lagi kayong magkaroon ng informed decision making. Funny. Para sa akin naman, for me, mas importante yung feelings mo. Kasi, love na yan eh. Love, I mean, may love din sa friendship, of course. Pero marami ka rin namang kaibigan. What if, ilis mo na yung kaibigan mo? So, marami naman susupport sa iyo. So, i-release na kita. Kasi, Kakaaminan. kunyari, nailove ako kay Kili. Kunyari lang to, ha? Oh. So, parang i-release ko ba yung chance? Oo, i-release ko na kasi marami naman akong friends na susupport sa akin. And kapag nag-break man kami, at least, we lasted. At least we happened. Walang what if. Oh, at least na-try nyo. Oo. Nakita nyo Kasi what ganun if. naman eh. May mga friendships naman kasi na nag-e-end na hindi nakakahinayang. I mean, may mga, kasi mangyayari at mangyayari yun. Inevitable yun. Kahit na hindi tayo mag-take ng risk, kahit na hindi maging tayo, mag-e-end pa rin yung friendship natin. May mga time kasi na ganun talaga. Friends come and go. We grow apart. And that's inevitable. That's the way of life. Ikaw, Casey. Ano, for me, Sige, go lang. For me, yung mas importante yung friendship. Kasi, as a duwag na Tsaka, based on my experience din eh. Kasi, meron ulit na friend ko na na-follow ulit ako. Kaso, syempre, halata naman na, no, chance ko ka nagkukwento siya sa akin ng mga niya. Yung parang mga crush niya, gano'n, yung mga gusto niya. So, yung hindi ko na like, hindi ko na naisipang mag-miss na umamin, gano'n. Tsaka, straight siya. Yun lang. Ano lang, 50-50 din yun. Kasi ayoko maalis yung friendship namin. Pero sinabi mo nga, Dorina, na friends kami go. Kaya mas maganda na i-take mo na yung risk na yun bago pa yung mawala. Tapos walang mangyayari. Diba? Kaya, Malay mo, Oh, baka mamaya hindi ka malay mo kasi, syempre yung mga risk, it's either pangit or it's either rewarding. Yes. Yes, yes. So, guys, let's conclude. okay. Ano ang conclusion nyo sa ating Hacienda podcast, na napakagandang Hacienda ni Katie? na para sa akin in conclusion, friends to lovers, when you're taking risk, it can be 50-50 talaga. It's talaga siya eh. It depends sa'yo kung paano mo siya i-handle ng maayos. Kung meron ka bang magandang plan, kung may mangyayaring hindi maganda, kung ano na ba yung magiging plano mo, kung maganda yung kalalabasan. So, 50-50 talaga siya. Kasi may negative and may positive. Hindi mo lang alam talaga kung anong kalalabasan. Basta, take the risk. Kung gusto mo malaman kung ano talaga yung mangyayari. Sa akin, mas maganda mag-prepare. Bago mo, isipin mo muna yung future niya. And then, if sabihin mo, kung ano pa lang yung nangyayari ngayon, i-apply mo yun sa mangyayari at sabihin mo na pero kung hindi mo talaga siya malaman, much better kung take mo yung risk. Kasi kapag hindi na kayo magkaibigan, malayo na kayo sa isa't isa. Pagsisisihan niyo hanggang pagkatapos pa kayo. Parang sayang. Talagang natatago yun sa cage. Take risk din guys kasi
yung experience naman ng friend ko to. So, like, lagi siya nagra-rant. Sabi niya, bakit di mo sinabi? Bakit di mo sinabi? Sabi niya, gusto niya na akong like, parang gusto niya nang i-wrap Kalit. yung kamay niya sa leeg ko, guys, para lang, ba't di mo sinabing gusto pala ako na itong kaibigan kong to? Diba? So, natakot sila, yung dalawa, na mag-take ng risk. Kaya, kinalabasan. Friends pa rin naman sila, pero awkward, super awkward na nilang dalawa. For me, guys, take the risk because you only live. YOLO! Ay, Casey. For me, ano din, Go for lang. me, ano, take the risk din, kahit never ako nag-take risk. Kasi nga tulog ako. Hindi, YOLO. Only live, Basta sayang. live with minimal regrets, guys. Just see the result at the end. Let's wrap it up. Wrap it So guys, ito na. So, we're the Hashanda Podcast, and we hope that you've learned a lot. So, ikaw, will you take the risk? Or lose the chance.